Happy midweek na mga higalag mga kaigsunan. Ato na balikon na itong memory ticks this week kay nangatunga na kita sa simana. Atong memory ticks ang Exodus 2:23-25 in KJV version. The children of Israel groaned because of the bondage. And they cried out, and their cry came up to God because of the bondage. So God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God acknowledged them. So, mao ka natong kitik sa Exodus 2:23-25. Welcome na kita sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson, study on the words. Marathon lesson karon Communion with God. I will gaswell sa Heptology edition con 7 parts. Atong textual audio video bisalit na to nga presentation. So, introduction start na dayon kita sa ato ang lantaw calendar. I-pull down inyong mga status bar, no? Makita atong pizza Tuesday, July 2. Aligay inyong mga bitay nga kalendaryo, no? So, manawagan paghihapon kita paklia ang inyong mga kalendaryo kung wala pa siya naka-July, no? Ibutang sa ato ang July kay makita diri ato ang pizza Wednesday, no, naka-blue siya. Og ato ang Wednesday adunay 5 ka Wednesday, no, ang ato ang July. Daghan ni tinaglima, no, ang ato ang July, no. Kini ang atong tinaglima ang Tuesday, Wednesday ug Thursday. Og ang uban upat, no. So 5 ka Wednesday sa to ang July. Og ani kita sa isa ka Wednesday pa sa July, no. Makita sa inyong mga kalendaryo nga gabitay. So, i-open inyong mga Google Calendar diha, no? Og makita ato ang pizza, continuation sa ato asang information gahapon, no? Katong pagsuma-suma nato nga century, no? Ato yung padagan ng kalendaryo sa Google Calendar, no? Kung mo change bagyod ang kanang 2025 man ta karon, no, nga mo change bagid siya nga padaganon pa bagid siya 1,000 ka years adi siya mo change dili man day 100 years naman day siya, no, muusab na siya kay bali after 100 years ang atong 2020 mo 21st na siya, mo 21 na siya, no, sa tag 100 ka mga tuig mao na siya, no, nga mo change ang kanang iyang 2 digit kibali nga naagi mausab diha sa 2 digit, no. O wala lang ito sa compute, nakita mo to sa compute, pero gitanaw gid nato ato gipadagandagan ng kalendar, no. Nakita gid nato ang 21st, no, nga 00 21st or 2100 human sa ato ang 2099, no. So apil nato nagi informasyon, no, kay wala lang ito sa calculation lang kundi ato gitan-aw diri sa ato ang Google Calendar, no, nga mahanay ang pagdagan sa iyahang century. So balik kita, no, kay nakita nato ang ato ang
Pizza July 2, no? Gilingin nandiri wala holiday. O largo kita sa ato ang bantay panahon, lokal, nasyonal, atong international sa Atlantic Pacific, no? The storm and hurricane updates. So karon ang ato ang lokal nga high nga temperature. Bantayanan kay grabe ka high. High pa siya gahapon, no? 33 degrees Celsius ang ato ang high nga temperature. Wala gid ito bahid nga precipitation gahapon, no? Bisan pag naa precipitation, no? Kay wala man to siya ni kuha nagtalig sa ulan-ulan. So ang high nato 33 degrees Celsius, ang lowest 23, kaulapan, partly cloudy. Unya rada padayon nun ato ang temperatura ug ang precipitation diri kita sa galaw sa atong adlaw. Ato ang dawn alas 5 in punto sa ato ang kadlaw, ato ang dawn, no? Og ato ang sunrise 5:23 AM. Ato ang sunset 6:01 PM. Uy, naabay na usab. Ang sunrise mara ba gihapon? Wala na pasay na usab, no? Sa ato ang alarm clock. So ato ang wind situation, hinay man, no? Kay hinay matagasugod. 8 km per hour ang ato ang wind situation, no? So mani ang dagan sa iyang hangin 3, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 6, 6, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, uy 3 balik ugma, no? Sa to ang alas 8 ang 3 km per hour. Sumaka na atong wind situation, largo kita sa ato ang tide forecast, no? Sa ato ang high tide, low tide, high tide, no? So di siguro kay siya habog karon. Kay sugod pa man ta sa ato ang mga sinugdanan, no? Sa ato ang adlaw, mga adlaw sa July. So ato ang tide forecast sa Wednesday, July 2, 2025. High tide, low tide, high tide, low tide. Og high tide siya 3:58 AM, 0.96 meters, 3.15 feet. Low tide siya alas 8:56 AM, 0.59 meters, 1.94 feet. High tide siya sa hapon na pod alas 11 PM, 1.29 meters, 4.23 feet. O di nakaisya, no? Kay 4 lang. Mabalik sa low tide 10:07 kung alas 10:80 PM, 0.29 meters, 0.95 feet. Maka na atong tide forecast, high tide ug low tide. Largo kita sa ato ang hourly nato nga forecast sa atong temperature of precipitation. So ang ato ang high nga temperature 33 degrees Celsius, ang lowest 23, kaulapan partly cloudy. So mada total nga precipitation concerns of ulan-ulan 80% karon, no?
So arang-arang kay na 80%. Pero haso lang po na siya pag maglakaw-lakaw ulan. No? So karon ang ato ang temperature 28 degrees Celsius sa alas 9, 29 degrees Celsius. Alas 10, 31 degrees Celsius. O high na kay alas 10 pa 31 na. Alas 11, 32 degrees Celsius with precipitation 30. O sa ato ang alas 12 sa udto 32 degrees Celsius with 40% precipitation. Sa alauna 33 degrees Celsius with 40% precipitation. Alas 2, 32 degrees Celsius with 70% precipitation. Alas 3, 31 degrees Celsius with 80. O dito ang 80 na ito nga precipitation. Sa alas 3, alas 4, alas 5 ang chance nga naikusog nga ulan-ulan, no? 80% precipitation. So ang temperature sa ato ang alas 4, 30 degrees Celsius, alas 5, 28 degrees Celsius. O sa ato ang alas 6, alas 7, 27 degrees Celsius. O na ay precipitation sa alas 6, 40%. Sa alas 7, 20%. O sa alas 8 itong kagabhion 26 degrees Celsius with 20%. Precipitation ay arang-arang kay 20% na lang, no, ang chance sa ulan-ulan. Anya sa alas 9 wala na. Temperatura 25 degrees Celsius alas 10, alas 11, alas 12, alauna ang 24 degrees Celsius. Atong lowest nga temperatura bukas nga ugma nga bukas nga kadlawon sa alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 ang 23 degrees Celsius temperature. Sumana kana ang ato ang bantay panahon lokal. Bago kita sa atong bantay panahon nasyonal, sa ato ang pag-asa weather forecast, no, kon report or temperature po atong tan-awon, no, sa ato ang pag-asa. Ang temperature sa Metro Manila high 30 degrees Celsius. Bugnaw-bugnaw pa sila kaysa ato Ang lowest 24 degrees Celsius. Sumaura na ato matanaw sa ato ang nasyonal. Malago na kita sa ato ang Kolbahinam nga the storm nato nga update sa ato ang Atlantic, Pacific, International nato nga kanang tropical storm or hurricane updates. Nikalit lang ni na ay bagong bagyo. Ani dapit. Ani dapit ba si Pilipinas na ni? Hala, nakita ang Japan, patay dukul-dukul ni Pilipinas ron. Duula sa Pilipinas, Pero may gani, layo-layo pa siya gamay. Nagtimpasaw sa kadagatan. Binabay isla iyang naigo. Ang pabalik man po siya. Pero nagtimpasaw na siya sa kadagatan, Wala, nagduol-duol na po ni Pilipinas. Walay maigo niya nga isla. Kay taman na po siya sa laod. Or sa dagat, no? O gitemporarihan iyang pangalan nga bag-o nga bagyo WP 52025 or WP 5 2025.
So tropical depression na siya, TD iyang category. Wala pa propagation. Kusog kung gaya ng wind. Ang max wind niya 34.5 km per hour. Yung max gas 83 km per hour. Pressure niya 1,004 MB. O arang-arang na lang ng pagyuha kay nagsaam-saam sa karagatan. Pero kang Pleusi sa ato ang Mexico, wa na kategory to, kusog na si Pleusi. Kusog si Pleusi oh. Nagkategory to si Pleusi na siya maigo nga isla oh. Pero padagat gihapon niyang agi. Kuan lang kanang hangin-hangin lang, hangin-hanginan lang ng tumoy no. O mao ni ang kakusgo ni Pleusi oh. Signal number 2 na siya. Iyang propagation 6.9 km per hour. Ang max wind 109.3 km per hour. Kini iyang max gas o kusog kaayo 213 km per hour. 966 MB. So mao na siya nga naay bagyo sa ato ang Pacific Ocean, no? Tapos ang atong gisubaybayan nga mga itlog, disturbance sa Atlantic. Ang disturbance sa Atlantic 0% in 2 days, 40% in 7 days. Sala nagirog-irog na siya. Tapos naana po'y bag-o nga itlog nga bagyo sa ato ang Pacific. Habang nilapita sa kuwan paghihapon eh. Mexico 0% in 2 days, 40% in 7 days. Sila pari-pariha sila kuwan kanang action no sa nang itlog sa Atlantic ug sa Pacific. So maka na atong da storm na to nga updates no, nakitay bag-o nga bagyo ambot niya nga wala na kuya man sa Pilipinas so ano may itlogay. Arang-arang pa dito sa Pacific ug sa Atlantic mo itlog man, pero pag abot diri sa tong dul wala na itong itlog. Gipanganlan na largog temporary name WP 52025. Og ang kusog nga bagyo sa ato ang Mexico pero naligya pa siya sa karagatan no. Si category 2 nga Pleusi. Og ang disturbance nga ato ang gibantayan sa Pacific og sa Atlantic. So mauna kana ang ato ang bantay panahon nga da storm updates. So kang kabayan kita nga update sa seleb kita sa Israel kay naana po i-update sa ato ang Dawar karon no, kay naka siren ko no sila sa July 1 no. Now update sa July 1 2025 8:28 PM. Nakadungog sila siren sounded in Jerusalem ug nakita gid nilang nainibuto dito sa Mesel ibabaw. Kay gitirahan sa iron beam. Tao. Ay bulan mo siguro to no. Kay 8:28 PM man. Napayang kabayan breaking siren sounded in Jerusalem. Missile fired from Yemen. Uy sa Yemen mahibuan dahil nahagikan. Sa Yemen daw kuno. Ang gipard
nga mesa lago kita sa ato ang kang pastor. Sa update ni pastor kay na siren ala wala maka-update. So kadto kang atong travel vlog. Unsa iyang update? Aga tira mo gihapong video sa Israel, no? So kanana ang ato ang update sa ato ang Israel. Bago kita sa atong update sa atong channel. Kaya nagpadayon kita sa ato ang Nightless Ares gahapon, no? Ang The Art of Waiting ni Pastor Jonel Peren. So, iyang topic ato ang parable of the talents, no? Ug daghang gigipang emphasize ni Pastor ato ano? Kadtong sumala sa iyang katakos. Ang pagpanghatag sa talento. Kay mao kuno to ang example sa kanang example niya, no, nga sa ilang abilidad ba, no, ang paghatag, no, kay kung sa di kakaya dili man gid nakakaya pareha kuno ato ang sa t-shirt size, no, nga sa imong pag-distribute sa mga t-shirt size kung naay mga activity nga parehason na nato og kan size tanan di walo small dili siya maayo, no, kay di ko na moigo sa uban, no, madagko man na kung small mo. Sumagad tong ipa santop sa ato ano nga sumala sa katakos ang paghatag sa talento. So kanala itong update sa atong channel. Asa ba ng informasyon gihatag diri Ay ang kuan egg 3. Di po na mo simhoto ng mga aso ana bising sa nga mga aso, no, magpalayo ka kung magsunog. Kaya ang informasyon dili dili ipasunog ang egg 3, no? So di ka magpakuan sa aso, no? So kanara ato ang update sa ato ang mga informasyon po, no, sa atong channel, sa atong kanalan kakanalan. Sunod na pag makita na to nato tong update, no, maghanay na kita para madali ra punta karon kahuman. Welcome kita sa ato ang pagpamalandong, no, third quarter this year 2025. Lesson 1. Ugma kita mo first quarter, no, ugma kita mo first quarter sa July 3 sa ato ang moon forecast, no. So July 2 pakita, no, ug ang ato ang pagatun-an karon ang operation o ang iyang taas nga title, Operation The Background and the Birth of Moses. So kana kibali nga semana ang saklaw niya, no, nga title. O katapagatunan karon sa Wednesday, Moses is born. Wednesday's marathon lesson karon. Oh, ang pagkatao na gini ni Moses ato ang saysayon.
So ang yesterday's episode wala na po nato na plaster, no? So makatuon kita tulo ka sabat kulog tulo ka devotional og adlibs. Nailinking nato diri, no, kung inyong i-click atong Spotify account natin, balagon ito sa ato ang platform sa ato ang Anchor na dito ang pag-play sa atong Spotify. Kung inyong i-play sa atong Spotify, subscribe and follow, no, sa ato ang Spotify. O nailink nato YouTube account natin, kung inyong i-click, malagon ito sa ato ang YouTube nga account, subscribe and follow sa ato ang YouTube nga account dahil para sa atong list. Welcome kita sa paghanay sa July 2 Wednesday. Ito ang first part nato, no, itong stewardship nato nga devotional reading. Ato ang ipahap-emphasize sa basa ang title, Because of What Lies Ahead. Makahap-emphasize kita diha. Tapos ato ang devotional sa atong mga youth. Matapos na nato ang chapter 34 karon, no, sa atong pagbasa nga adunay tulo ka paragraph ang iyang verse pages DE 331.1 to DE 331.3. O karon nato siya matapos sa July 2, 2025, no? Ato kinigisugdan iyang summary pages ang ato ang chapter 34 galing the invitation. Niadtong Zone 29-2025 sa pages nga 328.1. O karon maabot na nato ang pages nga katapusan sa atong chapter 32, 34 ang 331.3. So pila ang gibaktas nato ka mga adlaw? 29 to July 2, no? 29, 30 nya 1 to o tulo ka adlaw. Og mao po ni atong gikuano nga basing tulo ra pud kuno siya ka adlaw nato mahuman ang iyang pages, no? 1 page sa ita sa kadlaw. So largo kita sa atong third part. Atong devotional for basing malimot talis we forget. Sa July 2 kita itulan insert of proper education. Onya part 7 na siya, no? So man ato nga ay sa atong devotional per second ug third nato nga part. Sunod mga Sabbath school na dayon kita. Atong masabat ko lang 4th, 5th, ug 6th nato nga part. So ang 4th part nato sabat ko nato sa inverse, sabat ko sa senior youth, young adults nato nga mga professional. Atong 3rd quarter nga tema the book of Exodus. Ug atong series karon this week lesson 1 growth, ug ang iyang taas nga title, no, growth, a blessing and a curse. So ato pagkatunan karon sa Wednesday, July 2, Jesus the New Israel. Oy, Jesus na po na katarget, no? Sa tungkuan kang Moses, iwa the word of Moses. No? So man atong in verse atong sabat ko sa atong junior youth nga brag mahamtog. Ato ang cornerstone connection 3rd quarter nato. Ato ang tema sa atong 3rd quarter, the Jesus walk. Lesson 1 nato nga series this week. Get titulan Always There. O ato pagkatunan sa Wednesday karon Psalms 68 verse 6, no? Tapos ato na lang yung mahantong ang Sabbath call nato 6th part, no? O ato ang 3rd quarter nga tema Exodus. Ato ang long title Exodus, Journey to the Promised Land. Tapos ato ang lesson 1 nga series nato this week,
gititulan Operation, iyahang long title Operation, The Background and the Birth of Moses. Og ato pagatun-an karon sa Wednesday, July 2, ang July 2 gititulan Moses is Born. So mana na atong mahanay karon. O kini atong mapaghanay pagtuon. Gihatod ka nato sa atong manunubos ang ato ang source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. O gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10. Atong small group sa youth ang Power of 70. Ang TMI, Total Members Involvement, Personal Ministry, Gospel Dili, ug ang Law, Legum Text Missionary and Preachers. Ato usab nga makatambayayong no. Ato ang kabuhatan sa Harvest 25. Atong kaani, kaasi, no? Sa ato ang My Journey with God nga Kids Edition. Atong pinangga kas Ginoo kapag laom. O ato sa pasalamatan mga kahigalaan mga kaigsunan no kay sila atong mga contributors. Uy apil pa day ato ang bag-o no nga wali karon ang the steward, atong mga steward no ka steward. O sa walay katapusan ato daigo no ang Diyos sa iyahang paghatag sa pribilehiyo nga nakahimo pagitong tagkukadayon sa iyang pagtuki sa iyang mablanon nga mapulong, iyang pulong may gahom. Atong kalan-on, bread of life, living waters, no source of life, the God of love and justice, atong precursor of prophecy, o ang ato ang leader sa ato ang Exodus. So ato sad pasalamatan no mga kahigalaan mga kaigsunan kasi atong mga contributors, mga collaborators. Sila atong tig-like at tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, makakapian pa sa video link, mas sa video, maribig sa video, masabay-bay sa atong ma-distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel. Atong radio online sa ato ang podcast ug sa atong Spotify no. Atong downloadable link ug ang HiMP. Sumago kita sa atong process no sa ato ang live of the hour. Sa ato ang pag-live sa atong YouTube. Subscribe and follow no sa atong account nga Bible Reading Marathon Journey 2022. Ma-search sa ato ang mga YouTube channel, make search, make story, make play no. O atong live time nato 10 AM to 12 over high noon. O kuman sa atong pag-live, makita kita sa ato ang doctriner no, Bible Study in the Air. Tapos ang ato ang mga listener, ma-review na to. Sa ato ang the review of the day no, sa kahaponon taman sa atong gabi hantod sa katulugon. 326 426 729 9-11 ato ang the review of the day no. Atong week review of the week no, tibok nato nga adlaw sa ato ang Friday, ma-review nato tibok nato nga adlaw-adlaw ni nga semana nga ato ang napatalinghogan. O ato ang i-review of the last year, ang ihang time slot no sa day slot no
Sunday, Monday, o Tuesday. Nga mabalikan nato ang mga katikaran ng hitabo last year sa atong 2024 o ang mga lesson, no? So man sa atong mga pag-review i-add ato ang account sa atong Spotify, no? Ma-search Spirit Starcaster Podcast Channel sa inyohang mga Spotify gyud nga mga application. Okay, add sa ato ang YouTube Music, no? Ato ang RSS https://anchor.fm /d40 d42e4/podcast/rss. Inana maad ang ato ang account sa ato ang YouTube Music, no? Atong downloadable link wala man ni na Plastar. Ang high MB maulahi ato ang mga high MB, no, sa atong pag-upload sa ato ang naka-album nga Facebook, no? Pero kung ma-upload nato sa atong Facebook ato siyang i-share sa atong group page, may Twitter, Telegrams, maabot na dito, no? Kung atong ipaabot. Tapos maghimo kita tripik sa kinatibuk-an atong reel sa atong long video kang abangan nato, no? Shout notes, no? Uy, nana kita bag-o nga theme song, no? Nga to ang na pili, no? Pero tanan pala to ang mga theme song sa ato ang chart sa ilahang panggamito, no? Kaya to gipili sa atong theme song sa July ang Lord I Offer My Life, no? Ni Don Moen. So kana na ang ato ang mga process, magsugod na kita, magampo na kita sa atong pagpamalandong. Magampo sa kamo na secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer Paul. Magampo kita, amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paani ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton din hisyuta maingon sa langit. Hatagi mi karon sa pagkaon sa kadlaw, sa ilo kami sa utang sa kami kaluman sa nakautang kanamo. Ayo kami itugyan sa panulay kundi luwas sa kami gikan sa dautan kay imo ang gingharian o kang gahom himaya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome din kita sa tong first part. Magabasa kita sa story Because of What Lies Ahead. Maghaping pasayis kita basa. Ug anahon nato ni ang K-Tix. Ang Isaiah 53:5 ug 6. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripe we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Sa ito basahan na ihang story. One of the chapters of the Bible that depicts the work of Jesus is Isaiah 53. Ato nagibasa, no? Ang tibok niya nga chapter og mao gid na diha sa kang Jesus Christ, no? Or katong halad nga si Jesus Christ. He is depicted as a suffering servant. The question is, what is it that made our Lord and Savior endure all that he went through with no murmuring? In the Acts of the Apostle we read, what sustained the Son of God during his life of toil and sacrifices? He saw the result of the trouble of his soul and was satisfied.
looking into eternity, he beheld the happiness of those who, through his humiliation, had received pardon and everlasting life. His air caught the shout of the redeemed. He heard the ransomed one singing the song of Moses and the Lamb. Sa Ellen G. White, nasa mo na nga libro? Page 601. Basta na libro ng Ellen G. White. The joy of seeing the salvation of those whom he suffered motivated of our Lord and our example to endure all he went through. Brothers and sisters, in anticipation, he heard your shout of victory. He heard you and me singing the song of Moses, the Lamb. Following our master example, let us endure the hardship and sacrificially give to the cause of God for the sake of those who will be saved by our acts of generosity. There is joy awaiting us when we reach our heavenly home. Again, the shout of someone saved because of your giving. Picture someone singing the song of Moses the Lamb because you faithfully return tithes and offerings. Pag itong side ang offering, no? Kang appeal. Ay, ato nang balikon, no? Diri dito nagtapos sa kanang gipadasig, no? Nga kang Jesus Christ katong naka-injure kuno siya sa walay murmuring, no? Nga what sustained the Son of God during his life of toil and sacrifice. He saw the result of the travel of his soul and was satisfied. So mana kita sa atong first part, mulargo kita sa ato ang second part. Atong desire, unsa atong desire religious nato, no? Kay tapusan na nato ang chapter 34, the invitation. Magbasa kitag tulo ka paragraph. So sa ihang critics, no, nga, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So ito basahan ang tulo ka paragraph. This yoke is placed upon the oxen to aid them in drawing the load. Weighing the load to lighten the burden. So with the yoke of Christ, when our will is swallowed up in the will of God, and we use His gift to bless others, we shall find life burden light. He who walks in the way of God's commandments is walking in company with Christ, and in His love, that heart is at rest. When Moses prayed, "Show me now thy way, that I may know thee," the Lord answered him, "My presence shall go with thee, and I will give thee rest." And through the prophets the message was given, "The saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls." Exodus 33:13-14, Jeremiah 6:16. And he says, "O that thou hast hearkened to my commandments, then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the seas." Isaiah 48:18.
Those who take Christ as his Lord and surrender their soul to his keeping, their life to his ordaining, will find peace and quietude. Nothing of the world can make them sad when Jesus makes them glad by his presence. And perfect acquiescence, there's a perfect grace. The Lord says, thou wilt keep him in perfect peace. His mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Sa Isaiah 26:3. Our lives may seem a tangle, but as we commit ourselves to the wise master workers, we'll bring out the pattern of life and a character that will be his own glory, and that character which expresses the glory character of Christ will be received into the paradise of God. A renovated race shall walk with him in white, for they are worthy. As through Jesus we enter into rest. Heaven began here. Where respond to his invitation, come, learn of me. And in this coming we begin the eternal life. Heaven is approaching to God through Christ. The longer we are in heaven, blessed, the more and still more of glory will be open to us. And the more we know God, the more intense will be our happiness as we walk with Jesus in this life. We may be filled with this love, satisfied with his presence, all that human nature can bear. We may receive her, but what is this compared with the hereafter? There are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun of light on them, nor any heat, for the Lamb which is in the midst of throne shall feed them, and shall lead them into living fountain of waters. And God shall wipe away all tears from their eyes. Revelation 7:15 ug 17. So mauna ka na ato ang devotional sa itong mayot, ang Desire of Ages na human nato, no? Ang chapter 34. Sunod nato nga pagabasahon nga chapter, ang chapter 35. Uy, peace, be still. Uy, still. Malago na kita sa itong third part. Atong devotional for all, base malimot tayo si we forget, padahin kita sa sequel nga part 7 ani. Atong July 2 in the search of the proper education part 7. Naikitix diri ano. So ato agamiton ang libro, no? Sa July 2 ato ang okabon. So nagkanayon diri ang kitik sa Job 14:7 in IB nga version. There is hope for a tree if it is cut down. Uy, nakunoy paglaom ang tree bisang pagma-cut down, no? It will sprout again, and its new shoot will not fail. O mauna ang tree, no? Nga bising
maputol, no, maputlan, mutubo ra ko na siya balik, manang nay hope, no. Sa NIV na nga version. Ato basahan ang senaryo. In the spring of 1882, the young tree of the Adventist education had not just been pruned, it had been cut down. Ay, gibalikan to no. Wala lang kuno na prune, na cut down. Di ba lahi man ang prune kay ang prune marag pag frame raman na siya, no? Pero na cut down jud ko, no? Pero ang teksto kay mutubo man, no, ang tree bisan pag ma-cut down, no? But the drastic step had not been in vain. From the stump would approach in several directions that would vitalize the system and help it immensely in its search for proper education. Battle Creek College itself would reopen in the field of 1883. Oh, na-reopen siya dayon, no? Next year, with a resolve to be more faithful to its mission and would make significant progress in the direction during the 1880s. But perhaps even more important was the fact that the former leader of the Battle Creek School had scattered across the country, but had learned the lesson that would help them in the future as they strengthen Adventist education. Godlo Harper Bell, mama niya to ang good, no? Nga Godlo Harper Bell set up camp in Massachusetts, where they established South Lancaster Academy in the spring of 1882, which eventually evolved into Atlantic Union College. Sidney Brownsburg, meanwhile, headed west, where in April 1882 he founded Hillsbourne Academy, an institution that became Hillsbourne College and eventually Pacific Union College. Brownsburg vowed not to make the same mistake twice. He that with which he had commenced his work in the Battle Creek, after his experience in the Michigan, he had resolved never again to enter the missional employment except the basis of the testimonies prominently pictured in the Hillsbourne announcement. The catalog during the Brownsburg years was the fact that the school sought to give a balanced education. So ato balik ko no, ang balanced education between the focus and the practical. The mental and physical, in short, beside academics, it would prepare its graduates for the world of work. Beyond that, the school was designed to provide instruction, especially adapted to the work of young men and women desiring to prepare them to enter the ministry. A modified reform institution itself, Hillsbourne College would have a good influence on the one in Battle Creek. All dogs can learn new tricks. Uy, last ka paragraph, all dogs. And with God help, institution and people can reform to more closely approximate his ideas. A start had been made, but the real revolution and Adventist education would come during 1890s. Oh, dito na git sa 1890s na, no?
ang Adventist education. So humana kita sa ato ang mga devotional first, second ug third nato nga part, no? Malargo na kita sa ato ang mga Sabbath school. Ang 4th, 5th ug 6th nato nga part. O ganahon na nato ang end verse, no, nga ato ang pagatun-an ang Sabbath school sa ato mga senior youth yang adults nato mga professional atong 3rd quarter the book of Exodus. Lesson 1 nato, growth, a blessing and a curse. O ato pagatun-an sa Wednesday ang July 2, Jesus the New Israel. Invite kini nga portion, no? Og sa tema nato karon sa 3rd quarter the book of Exodus, mao ning abot ina lang kang kuan gihapon kang Jesus, no, the New Israel sa invite nga portion. So ato ang basaw, no? Maka-apply, browse ato ang mga application, maka-apply, ma-search sa ato ang Play Store, no? Ang Sabbath School on PM, i-click dahil ato ang in verse, the book of Exodus. Lesson 1, growth, no? Kasi na course, malargo na siya sa ato ang invite nga portion. There are certain questions today. I believe in Jesus and yet find themselves doubting the stories recorded in the book of Moses. It seems they want to accept the person of Jesus and yet reject Moses' testimony. They spiritualize the stories of Exodus as mere devotional materials that has no real basis in history. This become a problem with where recall that Jesus quoted authoritative from Exodus and the other book of Moses. Oy, na diha, no? Sa Mark 12:26. And as touching the head that the rise had ye not read in the book of Moses, how and both God speak unto him, saying, I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. Jesus argued that we reject Moses to reject him sa John 5:46-47. An honest faith in Jesus must take seriously the writing and claims of Moses amo dayto, no? Ay pasabot niya sa John 5:47, for had ye believed Moses, ye would have believed me. For we wrote of me, he wrote of me. But if ye believe not his writing, how shall ye believe my words? O man yung nag-connect na to, no? Nga, connected siya sa nakaraan, no? Doon siya nga, labaw siya kang Jonah, karon kang Moses na po, no? Nga may pa, kuan nga, connected po sila kang Moses, no? Kung believe kang Moses, mabilib po nang tanan siya sa iya, no? This life ministry and mission cannot be properly understood separate from Israel history as recorded in the book of Moses. In a very real scene, Jesus personally revealed the history of the nation of Israel. To begin with, Israel took refuge in Egypt, where they grew into a mighty nation before being called into the land of promise. Likewise, Egypt became a place of refuge for Jesus when he was very young child. O, na refuge, no? Katong tago sila. O mabasa diri sa Matthew 2:14-15. When he arose and took the young child and his mother,
by night, and departed into Egypt, and was there until the date of Herod, and it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. Grabe gid na siya nga senaryo, no? Di gini ko kayo ma-gets ang Ginoo, no? Nga mao ganito ang na remember sa Ten Commandments nga gipagawas ang mga Israel sa Egypt, no? Pero nawagad sa nga nahimong repute sa baby Jesus, no? Sa dihang gikukod siya ni Herod, ang iyang gidaganan kadto iyang gipadagan ang Israelites diwa dito sa Egypt. Karon dito siya nagtago sa Egypt, diwa lo. Dagaliwa ko ala panahon nga ang ilahang gibiyaan nga lugar sa Egypt nga dito sila na bondage or na operation, no? Pero sa pagka-baby Jesus na nga story, nahimong kataguan ang Egypt, no? Para maluwas si Jesus Christ nga baby Jesus, di ba, no? Sa panahon ni Moses na course nga pamatyon ang mga bibi, pero sa panahon ni baby Jesus, no? Katong lugar galag decree nga pamatyon ang mga bata nga mga lalaki, dito iya gitaguan, di ba? Grabe gid ka ano lagi twist, no? Di ba? Mara to pila na maputo ka tuig, di ba, katong gikuan nga dugay kay sila nakagawas 430 years. O ya, panahon na ni Solomon, lapas na pod kang Solomon, pila na to ka generation, no? Mo to nga lahi na kayo, no? Ang iyang gidaganan sa mga Israelites kani adto mao ang gitaguan, no? Ni baby Jesus, no? So ikaw na lang gay malibog, no, kay panahon naman goy nagdagan, di ba, nga usab naman. Jesus as Jacob renamed Israel. Mabasa na sa Genesis 32, no, 28. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince hast thou power with God and with men, and has prevailed. Mao to iyang gipasantop, no? Has 12 son. Sa mabasa sa Genesis 35 to, kining 12 son, makompleto ba ni? And it came to pass when Israel dwelt in the land, that Reuben went and lay with Bilhah his mother concubine, and Israel heard it. Now the son of Jacob were 12. The son of Jacob 12. Jesus also called 12 disciples. Nakulik na po, no? Ka Jacob gali 12 siguro mo nagibasihan niya nga magpili na kung 12 kay ang anak ni Jacob, no, ni Israel 12 raman. 12 raw iya gikod nga kanang 12 disciples, no? Mao to dito sa Matthew, mabasa ilang mga pangalan, Matthew 10:1-4. Who would go out and multiply his teaching in the lives of the new people of God. As the children of Israel multiplied, they became a threat to those around them, resulting that persecuting an attempt to wipe them out. And the same way, the early followers of Christ multiplied rapidly sa Acts 2:4-5. Napariha po sa mayang ma-disciple, no? Nga mao gihapon, nabalaka gihapon to ang mga kanang nagdumala sa panahon ni Pablo, no? Si Pablo magoy gamhanan na to, no? To ano siya? But we are saying as the trade and the people and attempt were made to destroy them, the growth of the church and did not happen in idyllic setting. As with the nation of Israel, Christ's life followed a pattern of difficulty. When things seemed to be going
well in his ministry, he inevitably forced great challenges and threat of his work. Christ's ministry grew exponentially, and recorded in the Gospel of Mark. However, too many people clamoring for Christ's attention was always a threat to the success of his ministry. Just tried to deflect attention to avoid a stirring of opposition, which is why he sometimes tried to convince people not to tell others about all miraculous things he had done for them. O journal mga classmate, meditate on Exodus 1 again and look for where Jesus is. How do you see Jesus differently or see him again? What other parallels do you see between the life and ministry of Christ and the history of the Israelite nation? Have you ever seen success in the church bring about expected problem? How did you deal with them? Oy, prayer ang imong response. So, muna kita sa itong end verse, maga-cornerstone connection na kita at this juncture, no? Nakaisa ka oras na kita, so intermission kita, no? Ang pamahaw, no, sa ato ang mga nakamata diya sa yung pamahaw makapamahaw atong paniudto makapaniudto pod sa atong panihapon makapanihapon og sa iyo panigabiin nato panisay City 8 BJ santod pangatulog gatising copying watering comfort maga intermission sa kita, no, sa ato ang mga pagabuhaton diha ato ang padayonon unya ato ang kalan unya taod-taod. So, cornerstone connection na kita. Atong third quarter, the Jesus walk. Lesson 1, nga series always there. So, ibabasa sa ato Wednesday ang Psalms 68 verse 6. Mabukra nino. Pag makita kita KTV dire, sa man nga padamdam ni nagtapos sakto ni siya ay dili to kabono sa ato ang English dire sa KJV nga version Psalm 68:6. God saveth the solitary and families. He bringeth out those which are bound with tents, but the rebellious dwell in a dry land. Uy, compare ko ang rebellious sa dry land. So ato basahan sa Wednesday, no, nga atong gibasa sa Psalm 68:6. Ellen G. White says that it wants our praise to be marked by our own individuality. You can see it the way you feel it. You can talk the way you talk. What can you thank God for today? That's perfectly unique to you. Uy, yung ko ng pasalamatan, no? So lago kita sa ato ang mga sabat ko sa atong mahantong. Welcome na kita sa itong Bible study on Alison Study on the Words. Marathon lesson karon kam. Yun yung God ay kasi sa Heptology edition sa 7 parts. Atong textual audio beside ng itong absentation. So ato ang team na to sa third quarter Exodus. Atong long title Exodus Journey to the Promised Land.
ato ang series this week, lesson 1, operation, the background, and the birth of Moses. Og ato pagatun-an karon sa Wednesday, July 2, Moses is born. Oh, born na kuno si Moses. Oh, mga kabro. Browse atong mga browser, mga kabro. Sabbath School and atong link, no, nga website ang sabbath-school.adventist.io/in. O i-click ninyo tong ato ang Exodus, no, nga image less, tapos i-click din ato ang lesson 1 o pangitaon sa ubos ang ato ang Wednesday nga pagtuon, Moses is born. So welcome na punta sa kasagbutan ani, no. Born ang ipabasa diri Exodus 2 verse 1 to 10. What role did God providence and protection play in Moses' birth story? Oy, ang pag-providence, no, at basahan sa KJV nga version. Sa Exodus 2, and there went a man of the house of Levi, and took to wife a daughter of Levi, and the woman conceived and bare a son, and when she saw him that he was a godly child, she had him there 3 months, and when she could not longer hide him, he took for him an ark of bulrushes, and doubted it with lime, and with pitch, and put the child therein, and she laid it in the plug by the river, Brained, and his sister stood up far to wait what would be done to him. And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river. Uy, maligo na yung tana to ang kuano, or magwas lang. Ang daughter of Pharaoh and her maidens walk along by the riverside, and when she walked the ark among the plugs, and she went her maid to pitch, and when she had opened it, she saw the child, and behold, the baby wept and he laughed, and she had compassion on him, and said, This is one of the Hebrew children. Then said his sister to Pharaoh's daughter, Shall I go and call to thee the nurses of Hebrew women, that she may nurse a child for thee? And the Pharaoh daughter said to her, Go. And the maid went and called the child mother. And Pharaoh's daughter said unto her, Take this child away, and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the woman took the child, and nurses it, and child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and she became her son, and she called his name Moses, and she said, Because I draw him out of the water. Amo to no nga nahimo gihapon niya nga san kuno gihapon niya si Moses, no, kay Narcis, no, ang pagbantay day sa bata sa ilahan, marag inana Narcis, no, nga mobantay kas bata, moatiman kas bata, no. Pero ang kadungganan sa pero gihapon nga daughter, no, nga mahimo gihapon niya nga substitute mother la kuya, no, bisking sa nurse. Okay, mo man to iyang role, no, nga di niya mahimong mother ang nurses sa kang Moses, no, kay dito man ang prinsesa man ang nakakita, no, ang Pharaoh's daughter man, og iya man to, di man to siya mailog, no, kay siya man ang una nakakita. The historical background of Moses' birth and life is thrilling because he lived during the time of famous Egyptian 18th dynasty,
Ay katong pag narsis kang Moses no, sulduhan man kuno to ang ganarsis sa iya. So gahom gyud to sa iyang first daughter no, ang mga pakaon kibalik ang Moses sa iya no, mga pagatas. The king during the dynasty Thutmose, the third, called Napoleon of Egypt, is considered one of the most famous pharaoh of ancient Egypt, though under date sentence at birth. Mabasa sa Exodus 1:22 atong ibasa. Moses was born a special son. And Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive. Amo ng decree no. The Hebrew term describe more than external beauty. This word used to example characterizing God's work during creation week, when He declared everything was good, even very good. Ay katong sa Genesis no. And God saw light that it was good, and God divided from light from the darkness. So katong iyan na yung gikuano nga na nga it was good no. As new creation, this good child were according to God's plan, because the adult who will lead the Hebrew out of their bondage at his baby birth, especially under the such dire circumstances, who could have envisioned his future. Nevertheless, God will fulfill His word to Abraham, Isaac, and Jacob, because we covenanted with them that He would give their descendants the promised land sa Exodus 2:24-25. And yes, He would use as Tob and Pant decades later to do just that. Until then, the Egyptian princess Hatshepsut adopted Moses as her son. The name given to Moses as an Egyptian origin name, son or born of, reflected in the names of Amosi, son of Ak, or Thutmose, son of Tut. His name is thus rendered in Hebrew as Mosi, namely drawn out. Amo ng Mosi, no? M-O-S-H-E-H, no? Mosi, drawn out or gikuha. His life was miraculously spared when he was drawn out of the river. We know only a few things about his early life. After being miraculously saved and adopted by Hatshepsut, Moses' slave, for his first 12 years, his original family, ang basa sa Exodus 2:7-9, Ellen G. White, Patriarch and Prophets, must then receive the best Egyptian education. Best education kuno base, no? Only in order to prepare him to be the next pharaoh of Egypt. Sa Patriarch and Prophets na basa, no? Page 245. How fascinating that ultimately much of this education would be useless for or even work against that really mattered, the knowledge of God and of His truth. A conclusion ng question na kita mga classmates, how much are you learning that is ultimately useless for what really matters? Useless kuno, no? Murag na ay mga kuan, mga pagsupak-supak, no, nga kana kunong education na gani karon nga parihan ako no makadako gihapon kag sweldo, no, sa abilidad ko, no o kana kana ilag-gilik ra mo ba nga ngano magtuon mataan ng algebra walo algebra, trigonometry walo hagayong sila
Di wala magamit. Kalang education. Kalang pagtrabaho lang yun. No? Plus minus rawal o ya divide. Di ba no? Lalo lawa lang. Finding X, finding Y. No? Wakil ala walo. Ngala ay medyo useless, no? Pero kuan na siya ka, curriculum sa siya no, ang tawag, di ba no? Murag kuan ba mga lamas-lamas, importante ba ng lamas-lamas no kung sa sudan, no? Kana science, o ganun na may science nga di ba na magamit sa trabaho. Ano? Bagkuan ka mag init-init kag cylinder, di ba na alali no? Aya kalang magtanom kag munggos, no? Mag-drawing kag mga mananap sa una mag-drawing ka to ang microscope, mag-drawing ka tong mga dinosaur, no? Katong circle niya, dinosaur, lizard, no? Di ba mga marag mapakapin ba makaingon ka nga usually sa kanang study, no? Pero mao to no nga matters, di ba? Ultimate useless for what really matters, no? Kay masulod naman na siya, no? Nga magamit man na, di ba? May useless no, di ba? Kay ang kuan ani diri nga gipa-eskwela siya sa Egyptian. O niya tungod sa iyahang nakita gyud nga pagdaog-daog ni suklan iya tong kato kay kahibaw man siya nga kadugo ang gidaog-daog no gipatay pa ganito niya no mo to nga kung nauna sayang iyang mga pinaghirapan iyang mga gipang eskwelahan kay nitakas siya mura siya kriminal no di ba pero sa dihang gipili siya sa Ginoo kadto nga mga kriteria ang nahimo gihapon nga basihan nga si Moses gihapon ang magadala gihapon no sa liderato kay Bali, no? Duha naman to yung liderato kay mahimo na ganito na siyang leader sa Egypt, no? O niya siya pagid ang kanang pakuhaon sa mga Israelites, di ba? Sa pagbalik kay Bali niya sa kanang pagtunggali na, no? Sa Pero ilado kayo si Moses kay gikan gud si Moses diha, no? Mahimo na gani siyang sikan Pero, di ba no? Ni rason lang ito siya sa Ginoo nga di ko no siya ka maumusulti no pero grabe siya ka study gid sa kanang Egypto no sa dihang ga dako siya no mo na nga di mo gid siya ma-useless no ang kanang mga learning nato no makuha lang gid nato ang importante di ba no. Ug mao na atong natun-ang no kay sa pagpanganak pa man gyud kang Moses ang ato ang punto. Moses is born og kanang nag-uban gyud kay bali sa iya ang Ginoo no kay swerte man pud to basing kanang sa pagkakita sa kanang Pharaoh's daughter nga si Hatshepsut wala kay bali soldier nga laki no kay medyo personal gid siguro tong paghimuon sa kanang kuan ba sa reyna no or sa prinsesa nga magwasya sa river no di siya makita sa mga soldier kay bali no so natimingan pud ganito ni padulong si Moses nihilak baya ang bata gitabulan siguro to sa kalang prinsesa no paghilak sa bata hilo mo liwalo kay balugod siya nga panahon ato ano nga pamatyon ang mga lalaki no o naluoy siya nangita siya og kanang mo nursing sa bata kay mabulabog man kaayo kung siya gyud no murag naglantaw-lantaw raman to naman toy katan-aw kang Moses nga ambot na kaya siguro niya pagsunod-sunod kang Moses nga bising gipaanod siya sa kanang tubig no nga nangita siya nga kinsa may moatiman ana magtawag tag manabang murag ni representa da yung to ang connected ni Moses no nga siya na lang ang mo buhi sa bata moatiman sa bata
O niya, di man na matiman atong manabang kung wa say kwarta or makuan mo to nga sabot siya nga suduhan ta ka, no? O ya mao po na ang imuhang gamiton sa bata, no? Hantod nga pagdako ni Moses, gipresenta na siya dito ang amot na usab kay nidagan man pong panahon ato. Di ba liman baka nga ni 12 years na si Moses, no? O diha na ba to siya na presenta? Wala na po to ang panahon nga pasado na siya kay di naman siya sanggol, no? O mao to siya nga amot na unsa pagkaunsa nga gidawat naman si Moses diha, no? Naka-eskwela naman siya, no? O mahimo na gani siya nga next pero, no? Pero ato pa na siyang dugangan ang pagtuon kang Moses sa dako na siya, no? Kay ang gitalikdan ang karangyaan sa Ehipto para lang diri siya sa kaharian or sa kapangyarihan ng Diyos, no? Ang iyahang pagdumala, no, dili sa mga operation dito sa Egypt. So ato pa na siyang subaybayan, no, ang pagtuon sa nanghibilin. Oy, ko ana ra ba ugma ato ang torpray, no? O inyo na po nang basaw, no, ang istorya po ni Moses sa atong Exodus. So diha na kita nagtapos, magampo na kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful, magampo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Atong benediction, hallelujah to our Messiah, the Lords of Lords, and the gods of gods, and the kings of kings. To God all be the glory, and God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsunod di atong tulumanon, ang pagpamalandong sa iyang pulong matagadlang matagabi. Mao kini ang inyong Bible study on a lesson, a study on the words, marathon lesson karan Communion with God. I will kasi sa Heptology edition kon 7 parts. Atong textual audio video visual aid nato nga presentation. Ang presentation nato live of the hour, ato ang the review of the day, week review of the week, og ang ato ang review of the last year, ang high-hembe nato sa ato ang FB, no? So dili na kita nagtapos, og dili kita layon sa ato ang July first week kita, no? Kasi manahan sa kita sa ato ang stewardship nga crusade, og Pastor Jonel Peren sa ato ang nightly series sa atong channel nga The Art of Waiting, sa ato na subaybayan gabi-gabi, no? So antod sa sunod higayon, ang Diyos magapalangin kanyo, may gadlaw tanan, dalaygon ang Diyos.